Isang masayang araw po. Ito yung ating mga iwinalay na mga anak nila Kay at nung dalawang QB dito po sa dating Rabbit Tree. Ayan po, dahil nag-uulan, nagputik din po itong lugar ng kanilang pakainan. Ayan, bago po gumrabe na pati yung loob ng kainan ay magkakakulay na, dahil yan po, kita nyo, napasok yung paa nila sa pagkain, kaya po yung putik na nakadikit sa paa ay nakakarating sa kainan. May bato pa naman po tayo, sasapinan na rin namin ang lugar nitong mga pakainan para po, kasama po yung lugar na nagpuputik na yan, para po ma-maintain natin na malinis ang ating pakainan. Yan po, malawak naman ang area nila dito. Wala man pong ibang area na nagpuputik. Ito lang pong lugar ng kanilang kinakainan. So, tawid po tayo doon sa may pintuan. Tignan natin yung mga alaga natin doon. Ito po yung pinaglagyan nung mga QB Crossberg. Kaya tawid lang po sila, dito lang sila sa labas. At ayan naman po yung ating mga dating rabbit cages. Gauge 16 po ang mga mesh wire nun. Kaya makapal naman po yung ganyan. Kaya hindi ho basta masisira ng ating mga alaga. Temporary lang naman po yan. At eventually po, itong areang ito ay gagawa rin natin ng isa pang kulungan papunta dun sa consolidated pen para po may dalawa tayong kulungan ng mga palakihin pa dito sa may unahan. At dun po sa may likod ng farm, bala ko rin gumawa pa ng dalawang kulungan doon. So pag natapos po namin lahat ito, magkakaroon tayo ng total na siyam na winning growing pen. So makakapagpahinga na po yung ating mga kulungan nun at hindi po katulad ngayon na napapadikit. Kasi po, yung ganyang mesh wire lang ang nagiging pag-itan. Kuminsan po, katabi ng bagong walay, yung may edad ng baboy. Yan, dito man po yung iba nating alaga. Nakapagbigay na rin po ng damo. Yun pong bunsot, yung bunsong bansot, wala na po rito. Pinahuli ko po yon, ilinagay namin sa ibang kulungan at i-eksperimentuhan nga po natin na kung dadagdagan ba natin ang bigay ng feeds ay makakahabol sila sa paglaki o hindi po sulit na pukpukin ng feeds yung mga nababansot at dahil sa native nga po ay hindi naman masusulit ang paglaki sa konsumo po ng feeds. Ito po si ating Miss Kay. Okay. Yan po isa sa mga matanda nating inahin. Bukol na bukol pa po ang kanyang tiyan. So hindi pa po malapit umanak yan. Yan po si Pula. 10 po ang kanyang naging anak, 5 na lang ang buhay. Marami po yung maliliit dun sa mga naging anak niya at nagkamatayan. Dati po 9 of 9 si Pula eh. Kaya titingnan po natin kung kamusta naman ang kanyang kasunod na pag-anak. Yan pong mga anak niya yan ay si Rocco pa ang nakabulog. Ayan naman po si Kalinga. Nakalimutan ko na po kung 9 o 8 yung kanyang anak ngayon. Buhay po lahat yung mga anak ni Kalinga. So yan po, magkakasama dito yung ating mga matandang inahin at nakapagpasok na nga po tayo ng mga first time mommies. Meron din pong mga nakaanak na ng 2. Si Pula po ay minsan pa lang umanak. Yung nauna pong pagbubuntis ni Pula
ay hindi namin alam kung ano nangyari sa mga biik. Basta po lumiit ang tiyan ni Pula, pero wala siyang biik, nagpapadede lang po. Kaya hindi rin po naglandi kagad si Pula noon dahil nagpadede po siya, nag-adapt siya nung ibang mga biik. So, yun na lang pong nakatayo doon. Ang ating binabantayan pa, si Bardagol. Laki pong dumalaga nun, pero hindi nagbubuntis. Pag hindi pa rin po nagbuntis yan, hanggang sa isang buwan, September po, ang taning ko sa kanya, ay ika-call out na po natin. Kasi po mahigit 2 taon na ang baboy na yan. Yung mga kasamahan niya po ay mayroon ng nakadalawang anakan. Siya po ay hindi pa nagbubuntis. Kadalasan po kasi pag nakadalawang rehit lang, inaalis na. Maluwag naman po yung lugar natin, kaya pinagbibigyan ko yung ating mga alaga. Kaya lang po, yun nga, na-realize ko rin na hindi po economically possible, feasible, kung keep ka lang ng keep ng mga non-productive na mga alaga. Okay? Sarap swimming pool. So, ikot po tayo sa iba pa nating mga alaga. So, ito po yung ating magiging expansion ng Dumalaga pen or ating fourth breeding pen na temporary po ay gagamitin nating alagaan ng mga biik. So, yan po, nakagawa na ang 2 additional shed. At yung ginagawa po ngayon ay ganyan din ang magiging hitsura. So, tipid po sa materyales. Lumang yero po yan na kinalas dun sa matandang bahay. At yung pong ilalim na ginamit nating frame, ay yun nga pong patungan ng rabbit breeders na tinukuran lang po namin ng kahoy. So, pansamantagal po, ganyan muna ang kanilang silungan. Pag nakapag-ipon-ipon na po, at saka natin gagawan ng mas permanent na shelter. Kasi yan po, ang lalaki na ng biik, nadede pa rin po sa mga inahin. Malakas naman po silang kumain ha. Yan po yung pakainan. Nakaka-4 na bigay po. Unang bigay pa lang yung lagay na yan. So, iwawalay na po natin yung malalaki at malalakas kumain para po hindi naman masyadong mamayat yung ating mga inahin. So, yan po yung inahin natin na malakas magpadede ay namamayat. So, yun po ang ating goal na by next week makapagwalay na po dito sa ating bagong winning growing. Pero temporary lang po ito. Ito po ay talagang paglilipatan natin ng mga alagang inahin para po itong lugar kung nasaan sila ngayon ay makakapagpahinga. So, 2 po ang magkasunod nating breeding pen dito. Ito po at yung kabilang ng bakod na yan, ang magiging gawa lang po natin, dapat yung kabilang bakod ay walang laman ngayon. Kaya lang po ay ilinagay nga namin dyan yung mga ikakal nung nag-iipon kami. Eh, may nakatalon pong bulugan, nakastahan, ayoko naman po ibenta ng buntis yung mga baboy. Kaya po may laman ngayon yan. Ang magiging sistema po talaga pag nag-alaga na tayo ng mas maayos na po ang farm, pag may laman po ito, ang may laman lang kung nasaan po yung mga baboy natin ngayon sa consolidated. Kung nasaan po si Mario. Tapos po, pag may laman yan, yung tawid ng bakod, ito naman po ang may laman. Para po hindi magkadikit yung ating mga alaga. Lagi po tayong magkakaroon ng buffer zone. Kaya ganun din po yung ating second breeding pen na nakahiwalay po yung kanyang 2 kulungan. Naging expansion na nga lang po isa nun dahil
dumami po yung ating mga inahin noon doon. At hindi pa po tayo nakakapagplano ng maayos doon kung talagang mag-aalaga pa tayo. Gawa nga po ng ASF. So yung pinaplano ko pong dalawa pang winning growing pen ay dito mapapalagay. Ililipat po namin ng pwesto yung mga kambing. Ito pong areang ito, malawak pa naman po papunta sa bakod yan. Diyan natin ilalagay ang dalawa pang winning growing pen. Pero hindi rin po sila nakadikit. Magkakabakod po dito sa gilid para po hindi dikit sa ating mga breeding pen. Ito pong lugar na walang building na to, ang second part ng winning growing pen. Tapos po, itong likod na ito ay talagang magiging breeding pen lang. At nagpapalipat-lipat na po ang mga baboy natin nun. Dito po sila. Tapos po, kalahating taon, 6 na buwan po dito sa isang butas para po yung ating lupa ay nakakapagpahinga at nadidisinfect. So yan po ang future plans natin. Pag may mas naiayos na po natin ang ating mga alaga. At dito nga po, yung ating sunod-sunod na winning growing pen, 4 po sila. Hindi na rin po natin kailangang laging magkakadikit lang. Kasi nga po ngayon, kulang pa ang aming mga kulungan. Kaya ito pong mga pinakabata natin, sa kanan po nila, ay yung mga hinaharvest natin at dito naman po sa kaliwa nila ay yung mga pang October, November natin. So hopefully po pag naiayos na namin, hindi na po magdidikit-dikit na ganyan. Magkakaroon rin po tayo ng isang pen na puwang bago malagyan yung kabilang pen. So yan po ang plano at sharing ngayong araw dito po sa 4A Animal Farm. Maraming salamat po sa inyong parating pagsama. Please share, like, and subscribe.